kwalifikasyon ng isang bishop, ano? Sabi sa amen? Hindi basta magaling ka, matalino ka, nag-aral ka, sanay ka sa public speaking, ikaw ay isang makangaral na, o ikaw ay ministry ng Panginoon. Hindi po, kasi it takes time. Kailangan po ay, sabi nga ni Pablo, ay well-experienced tayo, ano? Kung saan mong bagay. Kasi ang experience mo dyan, yung buhay mo, yung revelation mo, yung aral, yung turo mo. At kasunod na nun, dahil magsasalita ka sa maraming tao, kasunod na nun, siyempre kailangan yung dila, kasi mahirap pa yung dila, no? Lumilihis minsan, di ba? Iba yung takbo ng dila, minsan, sa kaisipan natin. Pero ito ang mabuti, na if a man desire the office of a bishop, he desire a good work. Pero kung magnanasa ka na maging ministro ni Kristo, pero sabi nga, by their fruit you shall know them, no? Lihis ang buhay mo at wala kang pagnanasang bumuti. Kundi ang gusto mo lang magpakita sa mga tao na may nalalaman ka, magaling ako, nag-aaral ako, lihis po yan sa kalooban ng Panginoon. Dahil ang kwalifikasyon po ay, sabi dito, a bishop then must be blameless. Ito yung mahirap hanapin na kwalifikasyon sa isang tao, di ba? Mahirap. Sabi nga ni Brother Branham, mas maigi pa makipag-fellowship sa mga taong may bunga ng Espiritu kaysa doon sa mga taong mali ang bunga o mali ang ibinubunga, di ba? Tama naman, di ba? Nagsasaysay ng sabihin na marunong, may alam, may revelation, but in reality, yung bunga ng Espiritu ay lihis sa kanyang mga katuruan. Marami akong karanasan na ganyan, mga kapatid. Kaya nga hindi ko maisip na yung laging pagbibigyan ng direksyon ng Panginoon. Palad na ng uhaw sa katwiran. At ito pa, no, sabi dito, must be blameless, husband of one wife. Isa lang ang asawa. Vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality. Pagpatuloy, hindi siya nagtataboy ng bisita, hindi siya nagtataboy ng tao. At saka up to teach. Kailangan ay sapat na makapagtuturo. Shall we say amen? Kailangan isa po yun, sapat. Kung kaya yan ang mga payo ni Pablo kay Timothy bilang pundasyon ng pananampalataya sa kapanahunan niya. Alam ba natin yun? Sa bawat panahon may pundasyon ng pananampalataya na isinusugo ang Panginoon. Hindi basta, hindi, fivefold ministry kami. Evangelist ako, kailangan may alam din ako. Teacher din ako ako, pastor Minsan kaya nagkakagulo sa simbahan, ganon. Dapat, pupunta ka muna sa pundasyon. Sino ba ang pundasyon? Apostles and prophets. Shall we say amen? Then, yung tatlo, susunod na lamang doon. Kaya nga may mga major apostle tayo Tama? Ayan ang dahilan, Brother Johnson, sa mga ministerial meeting na yan, na lahat yan nagpaparunungan. May kanya-kanya sila at walang bababa dyan. Walang magpapakumbaba dyan kasi walang kikilalang standard bearer Tapos amen. Kailangan may standard bearer. At yung standard na yon bilang pundasyon, di ba? Pundasyon ng pananampalataya. Yung tatlo, susunod doon. Meron na tayo, di ba? Branham and Jackson, di ba? Mga standard bearer, yan ang pundasyon ng pananampalataya. Wala ka nang makikitang iba pa dyan. Mga anak, mga kapatid, kapag hindi ka nagpalo, di ba, yung uso ngayon, yung palo, di ba, sa Facebook. Pag hindi ka nagpalo, iba mapapalo mo dyan. Kaya nga sa mga ministerial meeting, hindi magtatagpo yan Sigurado ako.
Tama yung sinabi ni Brother ni Brother Johnson kanina, no? Nagsasayang lang tayo ng parang pamasahe dyan at panahon dyan. Dahil ilang taon lang pinag-uusapan about the Godhead, about whether 7 years or 3.5 years. Paikot-ikot na lang ng ganon. Na walang na itutuldok ko, okay na tayo dito, magkaisa tayo dito. Walang ganon eh. Pero kung may standard bearer, magkakaroon ng tuldok sa dulo. O, ito na ang stand. Kaya nga doon mangyayari yung sinasabi dito sa Romans chapter 12. Sabi dito, kasi may mga naman sila, magagaling naman sila, hindi naman sinasabi natin wala silang alam. May mga kapraso, kaya a little leaven will leavening the whole lump, di ba? Kahit tama yung ibang turo mo, pero yung kasunod, puro mali naman. Lahat yun, yun? Maliging libadura lahat yun. Wawalang saysay yan. Sabi dito, having then Romans chapter 12 verse 6, having then gifts, may mga gifts, according to the grace that is given to us. Lahat tayo, binigay ng awa, ng habag, ng biyaya. Whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith, ay sa kasukatan mo. Kung ano yung sukat mo, yun ang ibigay mo, yun ang ituro mo base sa sukat mo. Kaya minsan nagpapatotoo tayo, nagkikwento lang tayo ng buhay natin, pero sapat di ba? Tama ba? Nagiging sapat yun sa tagapakinig, lumalakas sila, nagiging matibay sila. Pero kadalasan, dahil sa mga tao gusto, kahit hindi naman nila linya, gagawin nila, magiging doctrinal sila, kukunin nila yung office ng teacher, doon nagkakaroon na ngayon ng problema. Kukunin nila yung office ng apostol, doon ngayon nagkakaproblema. Kaya marami sa ministerial meeting, pira-pirasong katotohanan na hindi mapagtagpo dahil because of pride. Tama, yung isa napamalian na, pero ayaw matanggap, hindi matanggap sa sarili. Na, yung pala yung kulang ko, doon pala ako mahina. Hindi pala ako para sa ganong office. Marahil dito ako. Kailangan ganon sa isang mapagkumbabang manggagawa. Yung may desire ng opisina ng paglilingkod. Sabi dito, having then gifts differing according to the grace that is given to us. May gifts, hindi natin winawala yung mga gifts. Whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. Base lamang doon sa ibinigay ng Panginoon, o kakayahan na ibinigay sa iyo. Or ministry, let us wait on our ministering. So merong saktong panahon pala. May pag-iintay pala kapag pinag-usapan ay ministry. Tama po ba? Naintindihan natin? Pagka yung pamamahagi ng salita ng Diyos, may nasa tayo doon. Magandang pagnanasa yan. Kaya lang sabi dito, let us wait on our ministering. Kailangan matututo tayo maghintay. Miski ako nung araw, andun lang ako, naupo lang ako. Pagka wala pa akong lakas ng loob talaga, ibig sabihin kulang pa. Pero dumarating ang panahon na nangungusap ng Panginoon. Ang pumasok sa akin, takot Hindi yung takot na tumayo, dahil nanginginig nga ako pag tumatayo sa harapan ng mga tao Kundi yung takot sa Panginoon. Pag yun ang umiral sa'yo, yung takot sa Panginoon, sabi nga, that is the beginning of wisdom. Papasok ng revelasyon sa'yo. Tama? Sabi sa amen? Papasok na ang tamang turo sa'yo. Makakaunawa ka na ng malalim na turo. Pero tatandaan mo rin na may pundasyon. Apostles and prophets pa rin. Kung hindi yan ang naabot mo, dito ka muna, mag-intay ka muna dito sa dalawang may press message. Naintindihan po natin? Ang press message ay nasa apostles office at prophets. Sila po yung nagdadala nun. Sabi dito, sa verse 7, or ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth, yung teacher,
on teaching. Verse 8, or he that exhorteth on exhortation. Daga-exhort ka lang. Halimbawa, hindi na wag na nating langin kasi mahalaga nga yun eh. Kasi ang importante dito, nagbibigay ka ng kalakasan sa nakakapakinig sa'yo, kahit simpleng exhortation o testimony yan. He that giveth, let him do it with simplicity. He that ruleth with diligence. He that showeth mercy with cheerfulness. Let love without dissimulation. Abhor that which is evil. Cleave to that which is good. Yan ngayon ang problema. Dahil maraming sumampa sa ministry, na mataas na ministry, na hindi naman para sa kanya yon, ano? Di ba? Dapat pala bumaba muna siya at hintayin yung pundasyon. Sabi dito, 2 Peter chapter 1 verse 10, wherefore, sabi dito, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. Una, yung calling. Ibig sabihin, magme-ministry ka. Kailangan tiyakin mo na tinawag ka ng Panginoon. Shall we say amen? Ibig sabihin, nararamdaman mo yun eh. Kasi pag umupo ka at hindi ka nagpagamit, hindi ka mapakali sa upuan mo eh, di ba? Gusto mo, magbahagi ka talaga. Sabi dito, kaya lang, may sapat yon, eksaktong panahon. He desire a good work, sabi nga ni Pablo. Sabi dito, wherefore, the rather, brethren, give diligence. Pakasikapan ninyo, so ayan sa Tagalog, na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Yon, pagkatawag at yung isa naman, pagkahirang. Pagdating sa election, sigurado na tayo dyan eh, tama? Tama. Amen kayo kasi sarili nyo sasagot dyan. Pagdating naman sa calling, ay kailangan may kwalifikasyon. Kailangan may kwalifikasyon at may tamang panahon. Pero kung tama ang puso at alam ang programa ng Panginoon, maitatama ang lahat. Shall we say amen? Maitatama po ang lahat. Pero po doon sa mga ministerial meeting, pansinin ninyo, ang laging pinag-uusapan doon for 60 years na yata yan, ano? Godhead pa rin. Sabi nga ng isang komentaryo, Godhead pa rin yan. Ilang taon na yan. Hindi niyo ba kilala ang Diyos na sinasamba niyo? Di ba? Tama nga naman. Hindi na lang ako sumasagot. Kasi naririnig ko yung mga aso nagkakahulan. Hindi nila inaawat eh. Sabi ko, awatin niyo yung aso para magkaintindihan kayo. 7 years o 3.5 years. Hanggang ngayon, yung pa rin ba ang usapan dyan? Hindi na magde-de-end dyan? Magra-rapture na? Tama po ba? Shall we say amen? Magra-rapture na. Hindi pa kilala ang sinasamba bilang Panginoon at bilang Diyos. Tapos ilan ba ang panahon para itinatda sa mga hudyo? Hanggang ngayon, galaw pa rin at walang fix. Paano mo makikita yung mga palatandaan na yan? Paano mo maintindihan yung palatandaan na yan kung walang fixed season na iniintay ka, di ba? Shall we say amen? Saan tayo? Sabi doon, give diligence to make your calling and election sure, for if you do these things, ye shall never fail. Ayan, kaya maraming nagkakaproblema sa ministry, sa mga taong ito, mga kapatid eh. Sabi dito, kapag tiyak ka na, hindi ka babagsak. Tama ang puso mo, tama ang layunin mo, iingatan ka ng Panginoon at kikilala ka sa nakatataas sa iyo. The foundation of faith, apostles and prophets. Sabi ito, sapagkat sa gayon ay
ay ipinamamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa kahariang walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas. So dito, Ephesians, dito na lang muna tayo sa 1 Corinthians 12:28. Sa verse 28, sabi dito, and God, the Elohim, yun ang tawag ng mga Hudyo kay God, Elohim, di ba? Ibig sabihin nun, the Almighty. Nag-translate lang sila na God sa panahon ng King James, And God had set some in the church, tayo, yung iglesia, first, apostles. Ito yung nilagay ng Panginoon sa simbahan, Tama? Mga apostoles, marami sila. Shall we say amen? Yan. Secondarily, ayun, bumanggit siya ng secondarily, ibig sabihin pangalawa doon sa apostol. Ibig sabihin, mas mataas ang apostol. Shall we say amen? Tama ba? Mas mataas ang apostoles kasi sila nga yung may press message, hindi ba? Ali kayo, I will make you fishers of man. Ikaw Pedro, ikaw Tomas, ikaw, pati si Judas nga ikaw, sumunod ka na rin. Di ba? Shall we say amen? Tama yung pagkakasabi ni Brother Ray, pati si Judas nga kasama dun sa 12. Tama nga? Tama ba? So ganon din dito pagkaminsan. Kaya ang Diyos gumagawa ng pagliliglig Tama ba? Purihin ang Panginoon. Sabi dito, God set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, etc. Kung sino sa dalawa, evangelist and pastor. Hindi na binanggit ni Pablo. Tama? After that, miracles, then gifts of healings, helps, government. Abay, may nag-govern din pala. Diversities of tongues, yung mga nag-i-speak in tongues, nag-i-interpretar. So, yun po. Kaya nga sabi dito sa 29, are all apostles? Ang sagot dito, no. Tama. Hindi naman lahat kayo pantay-pantay. Hindi lahat kayo pundasyon. Kaya ang problema na ministerial meeting ngayon. Are all prophets? Minsan, mas magaling pa sa propeta Tama ba? Mas magaling pa sa propeta. Sabi ng propeta, 7 years na lang. Pinagpipilitan naman ng isa, 3.5 years. Lalo nagka-problema, di ba? Sabi sa amen. Kailangan bumalik sa Biblia. Dahil sa Biblia, 7 years pa. Tama. Ang maling pagkaintindi lang nila yung, and he shall confirm the covenant with many. He shall confirm the covenant with many. Yung he doon, akala nila si Kristo. Shall we say amen? Akala nila si Kristo. Kaya kasi sinama nila sa 70th week yun. Kaya alabas, after 69.5 weeks, napako ang Messiah. Napako ang Messiah after 69 lang. Tama ba? Yung hidon na sinasabi ni Daniel doon, anti-Kristo yun. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. Ito yun. Ito yun. Tingnan nyo And in the middle of the week, he shall cause the sacrifice and oblation to cease. Ba't patitigilin mo? Di ba yung mga Israelita na yan, nagpupuri, sumasamba, naghahandog sa kanilang Panginoon. Shall we say amen? Ba't patitigilin mo? Sabi, kala nila si Kristo yan, yung hiyan. He shall cause the sacrifice and oblation to cease, and for the overspreading of abomination. Abomination na, suklam-suklam nga He shall make it desolate. Maninira. Even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. So yan mga anak, ito. Sirain siya ng 2 propeta.
patatakbuhin niya sa Jerusalem habang lumuluklok siya doon. Tuloy ko po, saka na natin pag-usapan yan at may ibang topic po tayo doon. Sa 29 o 28 ba ako? Yan, helps governments diversities of tongues. May iba-ibang wika, speaking in tongues po yon. Interpretation of tongues, meron din nun. Sa 29, are all apostles? Sagot dito, hindi eh. Are all prophets? Hindi rin eh. Di ba? Are all teachers? Ang sagot dyan, hindi rin eh. Are all workers of miracles? Hindi rin. Hindi rin lahat. Have all the gifts of healing? Question yon. Hindi lahat may gifts of healing. Tama? Kaya kilalanin ninyo yung pagkatawag ninyo kung saan kayo ginagamit ng Panginoon. Mabisa yun. Tama? Do all speak in tongues? Do all interpret? Sabi dito, but convey earnestly the best gifts. Yun. Dadapot maningas ninyong nasain ang lalong dakilang mga kaloob. Period doon. At itinuturo ko sa inyo ang 100 kagaling-galingan. So, importante, mga anak, ay may pundasyon tayo. Tama? Kaya ito, mga babasahin ni Brother Jackson, nandoon. Hindi, bagamat, parang pag binabasa ko, parang may mga ulit-ulit na lang. Andito, ang dami dito. Kasi, alam ko, apostoles ito eh. Shall we say amen? Yung mga aral ni Brother Branham, andyan na, the table, nandyan na yun. Kaya lang, mag-ingat kayo. Dahil sabi nga ni Brother Ray, ang tears at ang paniranda mo at yung trigo, nagtitipo sa salita ng Diyos, nariyan lang yon, di ba? Shall we say amen? At kapag ka humangin na, eto na ang problema. Yung totoong binhi, yun ang may iwan. Magkakasama nga sila doon, totoo yun. Sinasabi ni Brother Ray, magkakasama. Pero may panahon na lilinisin nga, di ba? Gigiikin. Ibig sabihin, kung may mapagkunwari pa, papaalisin na talaga ng Panginoon sa iglesia. Tama? Kaya gagaya ng first church age, gentle church age, ito. Yung mga mapagkunwari dito, hindi makapasok dahil galing sila sa turo ni Kristo at turo ni Pablo. Tama? Kaya lang, nung nakatulog sila, pumasok na ang doktrina. Shall we say amen? Patay na eh. Yung huling apostoles si John siyang humalili kay Pablo nung namatay na, yung dalawa na yan, wala na. Sabi ng Diablo, pagkakataon ko na, naghasik din siya, di ba? Tapos, amen? Anong hinasik niya? Maling doktrina, yung doctrine of Trinity. Kaya nga, meron dyan, Nicolaitans na binabanggit. Dito, sa panahong ito, nakapasok na yung Nicolaitans. Pero dito, sabi nung anghel kay John, kinapopuotan mo ang mga Nicolaitans. Ibig sabihin, hindi sila makapasok dito. 53 to 170 AD, hindi sila makapasok. After the book of Acts ito, ito. 53 to 170, bahagi ng book of Acts ito, bahagi. Dito lang ng mga matay, ang huling apostol John, pumasok na ang maling doktrina. At ang unang doktrina dinali ng kaaway yung Godhead. Kaya hindi magkaintindihan sa Godhead. So say amen. Hindi magkaintindihan, mga anak, mga kapatid. So yung pala dapat mensahe ko, Pero may iba akong nakita, pagdating si Matthew 28:19, yun sana ipipresent ako pero kulang na yung oras ko, mga anak. Parang ko na lang, parang susog sa mga unang napakinggan ko, sa mga mensaheng napakinggan ko kanina. So dito, Ephesians 2:20, sabi dito, sa 19,
Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. So hindi na tayo iba. And are built upon the foundation of the apostles and prophets. Shall we say amen? Ilang beses binanggit ni Pablo na ang pundasyon ng pananampalataya ay apostoles at mga propeta. Tama po ba? Shall we say amen? Bakit may kulang dyan? Dalawa lang po kasi yung pundasyon. Shall we say amen? Katulad ng pagtawag. Hindi pa naman yung tinawag niya yung 12 Wala pa naman teachers and ano dun sabihin natin evangelist or pastor. Wala pa naman nung tinawag niya yung 12. Shall we say amen? Puro sila apostoles. Tama. Letter na lamang pumasok, dumating ang mga propeta sa Book of Acts. Shall we say amen? Kaya pinahintulutan si Brother Branham, medyo mga dual statement. Bagaman star messenger siya, may mga dual statement siya, pero yon itinama ni Brother Jackson yon. Intindihan natin? So si Brother Jackson ay isang standard bearer sa panahon niya. Tama po? Apostles Office. Tama ba? Shall we say amen? Napapansin niyo yung turo niya talaga halos perfection halos Kaya sinasabi kong halos kasi may fivefold ministry pa for the perfection of the saints. Ayan. Ulitin ko lang. And are built upon the foundation of the apostles and prophets. Joshua, the Messiah himself, being the chief cornerstone. Siya yung pinakapatibayan ng mga pundasyon na yun. Tama. Ang patibayan, walang iba, ay ating Panginoong Jesucristo, in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord. Tama. Groweth, lumalago. Sa mga tuwid, hindi yung pagtayo mo dito, alam mo na lahat ng bagay, hindi naman ganon. Shall we say amen? Ibig sabihin, lumalago ka pa rin. Lumalaki ka pa rin. Tama ba? Grow it unto an holy temple in the Lord, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. So lahat tayo'y pinananahanan. Shall we say amen? Without the Spirit of Christ, He is none of His. Kaya yung mga nagmamatigas, mga kapatid, napakadelikado nun. Dahil itatapon sila doon sa labas. Bakit wala kang damit pangkasal? Itatapon po sila sa labas. Ayan na po ang pagngangalit ng ngipin. Yan na po ang Great Tribulation period. Mga anak, kapag ang tao'y nagmatigas sa salita ng Diyos, doon po sa Ephesians 4, chapter 11, verse 11, and He gave some apostles. Tingnan nyo, unang-una na naman yung apostol, di ba? Apostoles. And some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Para saan yan? For the perfecting of the saints. Ayun pala ang pagsasakdal sa mga banal. Shall we say amen? Kung lahat yan tatayo, apostol ako maniwala kayo sa akin, lahat apostolis ako, may message din ako. Ganun na nangyayari ngayon sa end time. Wala lang pundasyon. Lahat sila mas marurunong pa sa ginamit ng Panginoon. Tama ba? Naranasan ba natin ito? Amen. Bisa mga bata pa lang, mas marunong pa Turuan ka niyan Kala mo, experiencado na sa kanilang mga karanasan
Sino pa simuno niyan? Diba? Kilala natin yon. Kung sino nagpasimuno niyan. Ngayon, yung ministry niya, habang nagpipreach siya, pinakikinggan ko, sabi ko, lahat ng statement niya, puro binali ang Biblia, mga anak, mga kapatid. Napakadelikado yon para sa tao na yan. Binago, binali. Pero hindi natin pagsayangan ng panahon dahil may Espiritu Santo tayo. Alam natin kung anong para sa atin. Tama? Shall we say amen? Ang para sa atin ay yung pagkain na papanahon. Yun ang pagkain ng mga agila. Shall we say amen? Sabi dito, yung 5 na yon, gagamitin for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Sabi ng isang leader ay hindi na magtatagpo yan. Hindi na magtatagpo sa liwanag. Sabi ko, ba't kaya ganun? Lilaw-lilaw ng Biblia. Sabi doon, magkikita sila ng mata sa mata. Na kapag ka ni-restore ang Panginoon ang Mount Zion. Shall we say amen? So dito pa lang mga anak, papunta tayo sa pangakong bundok na yun. Tinuturuan na tayo ng Panginoon. Pinagtitibay na tayo. Minumolde na tayo. Sinasakdal tayo. Pinagkakaisa tayo. Sabi dito, till we all come in the unity of the faith. Paano kung walang pundasyon? Paano mayo-unite yan? Shall we say amen? Walang pundasyon Kaya hindi tayo magsasayang ng oras at panahon at napakalayo pati pamasahe sa mga ganong bagay. Sabi dito, ito importante, yung unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God. Hanggang ngayon pinag-uusapan ang Godhead. Sino ba si Kristo? Sino ba ang Diyos talaga? Andun, bakbakan yun, paikot-ikot sila doon. Yung pa rin. Sabi nga dito, dadalhin na sa kasakdala to a perfect. Sabi dito, unity of the faith and of knowledge of the Son of God. Yung pagkakilala sa anak ng Diyos. Kilala na niyo ba ang anak ng Diyos? Amen. Yung pong ating tagapagligtas. Knowledge of the Son of God. Simple lang, isang salita lang, isang bersikulo lang para maunawaan natin ang Biblia. Sabi ni Pablo, He is the image of the invisible God. Kapag may espiritu ka, naintindihan mo na yun Tama? Shall we say amen? Una-una, imahin pala siya. Ibig sabihin, hindi pala siya mismo. Tama? Kundi imahin siya. Tama? Nino? Nung invisible gods, sino yung invisible? Di yung Diyos na hindi nakikita. Si Kristo ba nakita? Opo, nakita. Tama? Kaya, Jesus Christ is the image of the invisible God. Period. Doon pa lang, may revelasyon ka na. Maiintindihan mo na kung ano ang kabuuan ng pagkakilala sa Kanya. Shall we say amen? Amen. Knowledge of the Son of God daw. At sabi doon, anong kasunod ng knowledge of the Son of God? Unto a perfect man. Kasunod na niyan, pasasakdalin ka na ng Panginoon. Tama? Shall we say amen? Mapalad ka, Pedro, sapagkat hindi sa iyo pinahayag ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Ano yon? Na ako'y nakilala mo bilang anak ng kataas-taasan. Amen? Mapalad ka, Pedro. Diyan na magsisimula ang wisdom and knowledge mo.
na kahit ikaw may matagas kang puso, lagi kang, Panginoon, sandali lang, ako mangunguna. Gaya si Pedro, di ba? Kaya si amen? Pero, nabago yon. Tama? Kasi sabi dito, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Meron ka talagang ma-receive na ikaw yon. May measure of the fullness of Christ. Babahagi ka lang doon. Hindi ka magiging ikaw ang fullness, kundi babahagi ka lang ng fullness of Christ. Naintindihan natin? Dahil siya yung ulo Tama? Amen. That we henceforth be no more children, tossed to and fro. Yun ang problema Kada punta mo, fellowship. Iba yung sinabi mo nung nakaraan Okay, iba na naman may problema. Iba, okay lang yan. Tinatangay ng hangin. Kung isa-isahin ko, kulang ang oras Kasi kailangan magpaliwanag ako Pro. Ano yan? Children pala. Kaya tossed to and fro. And carried about with every wind of doctrine by the slay of man. Ayun, yung slay of man na yan. Ito yung ako leader Ako. Magaling ako mag-English. Ako leader. Yung mga ganon, mga kapatid. Hindi ganon. Kailangan may maliwanag kang mensahe. Sabi ni Brother Jackson, walang isang mali at 4 na tama. Walang 2 mali at 3 tama. Walang ganon, sabi ni Brother Jackson. Dahil dadalhin tayo ng 5 ito sa kasakdalan. Shall we say amen? Sabi dito, that we henceforth no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the slay of man, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Pero ito ang importante, Sabi dito, sa Tagalog, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig. Pag may pag-ibig ka sa tao, sa kapatid, minsan ang pag-ibig na may misinterpret Huwag sasaway ka, nagpapaalala ka. Akala nila, galit ka na sa tao Sabi dito, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya, na siyang Pangulo sa mga tuwid bagay si Kristo. Sabi sa amen? Pangulo yun. Yung pinaka bato sa panulok. Then, yung pundasyon, yung 2, apostles and prophets. Then, evangelists, pastors, and teachers. Thirdly, sabi doon, teachers, bilanggit pa rin yung thirdly doon Ibig sabihin, meron silang level. Sabi sa amen? May level. Hindi sila pantay-pantay ng pagkakatawag. Sa 16, na dahil sa kaniya'y ang buong katawan, tayo yon, na nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan. Nagtutulungan po ang body of Christ. Ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap iba't ibang kaloob ay nagpapalaki sa katawan sa ikitatibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Hindi nawawala, Shall we say amen? Yung salitang pag-ibig. Kaya nga ibig sabihin, nagnanasa, this is a true saying, if a man desired the office of a bishop, he desired a good work. Ibig sabihin, may pagnanasa tayo na mapabuti ang kapwa natin. Mabuting gawa daw yon. Sabi sa amen? Amen. Mabuting gawa daw yon. At yung
yung katangian at yung pundasyon at yung ulo. Kapag ka naglakip-lakip na yon, natumbok mo ang plano ng Panginoon para sa ministry mo. Tama? Ha? Ang nagmi-ministry daw, ano sabi? Ay maghintay. Sabi doon. Romans 12 verse 7. Kung ministeryo, ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. Sabi sa English, or ministry, let us wait. Sabi doon, let us wait on our ministering. Tama? Sabi sa amen? Wait. Ibig sabihin, may tamang panahon na para ikaw ay magagamit na sa pagsasakdal ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. So, time is up. Mga anak, pasensya na kayo, no? Kasi, ewan ko ba, naiba ako ng topic, Pero, darating tayo doon dahil maraming panahon pa para tayo ay magkasama-sama. Ingatan tayo ng Panginoon. Tama yan. Dadalhin tayo sa kasakdalan, sa pagsasakdal ng Panginoon. Sabi ni Brother Jackson, kapag dumating ang totoong fivefold ministry, yung totoo hindi mo matatanggihan ang sasabihin ng mga tao na yan. Hindi ko nakakalimutan yan Hindi mo matatanggihan ang ipangangaral ng mga tao na yan. So, ibig sabihin lang, kapag bulaang apostol, may ililista mo ang mga contradiction May ililista mo. Maniwala tayo kay Brother Jackson. Standard bearer yan. Maging ang propeta, itinama niya yung mga dual statement. Maski yung 2004.5, may sinabi siya sa inside pages Pwede tayo, kung magkakamali tayo dito, papatak tayo sa 2035. Ibig sabihin, hindi niya hindi niya dinoktrina yung 2004.5. Dahil mayroon siyang option Tama. Sa susunod, babasahin ko po yon. Sabi niya, 2035. Ay, tumatama sa panahon natin. Mga anak. Sige po, hanggang dito na lamang po muna ang babahagi ko. Ay naway nakatulong o nagbigay kalinawan sa atin. Tayo po'y magdasal sandali. Pasalamat. Amang banal na nasa langit, malimin siyang pasalamat.